Pagkatapos niyang kumain ng kaunti, nagpaalam na rin siya. Manong, nasa account yun ng aking regalo. Good luck po. See you around. Wika ni Shaina sa matanda nang ihatid siya nito sa may elevator. Salamat, ma'am. Hindi ko po kayo makakalimutan. Pagpalain po kayo ng may kapal. Ang matanda at hinawakan niya to sa kamay. Pinisil yon at gumiti bago lumulan sa elevator, pabalik sa kanyang opisina. Ma'am, telepono po, Chinese Hospital? Tura na isang kawaksi kay Ginang Villacorda, hawak-hawak ang cordless phone. Biglang kinabahan na matanda. Biglang naisip sa Shaina, baka may nangyari at napaanak ng maaga? Agad niyang kinuhang telepono mula sa kawaksi, kinausap ang tumawag. Mrs. Alejandra Villacorda speaking. Hello ma'am, Chinese Hospital. Naaksidente po si Mr. Clyden Villacorda. Andito po siya sa ospital? Hindi na narinig pa ng Ginang ibang sinabi ng hospital attendant. Bigla siyang nanghina pagkarinig sa nangyari sa anak. Tawagin mo si Delphine. Sabihin mo ihanda ang sasakyan? Utos niya sa kasambahay. Tinawagan niya ang asawa na naoy pumunta sa opisina. Sinabing magkita na lamang sila sa ospital. Kamusta ang anak mo? Nag-aalalang tanong ni Ginang Villacorda sa asawa nang madatnan ito doon. Relax, he's okay. Kalmadong pahayag ni Ginoong Villacorda sa asawang sobrang pag-aalala. Mukhang nakahingayon ng maluwag nang marinig na buhay ang anak. Yumakap to sa asawa at hinagod naman na matandang lalaking likod nito. Matapos na ilang sandali, kaharap na ng mga tong kanilang anak. Minor injuries lang natamo pero may malaking sugat sa noo, bugbog ang katawan. Maingat magmaneho si Clyden kaya hindi makapaniwala ang Ginang na nagsarili ang anak sa kanyang aksidente. Sa tingin niya may problema ito dahil mas miserable ang itsura nito kaysa sa mga pasa at sugat na natamo. What is it, son? Tura niya sa anak habang hawak ang kamay nito. Ngunit hindi yan umimik bagkos ipinikit ang mga mata kasabay ng pangingilid ng luha. Sa tagal niyang naging ina ni Clyden, ngayon lang niya nakitang umiyak ang anak and seeing him like this breaks her heart. Nilagay niya sa kanyang pisngi ang palad nito. Gusto niyang ipadama sa anak na nasa tabi niya ito. Kinahapunan si Kuya Ronnie ang sumundo kay Shaina. Nagtaka sa Shaina ngunit pinagkibit niya yon. Isa pa ayaw niyang makita si Clyden kung kaya pinagpapasalamat niya na hindi itong sumundo sa kanya. Pagdating niya sa bahay, nagkulong agad sa kanyang kwarto. Baka any moment darating ang lalaki at maiinis na naman siya. Pagdating ng hapunan, kinatok siya ni Manang Rosie upang maghapunan. Napatingin siya sa orasan sapagkat naroon pa ang matanda samantalang umuwi na to ng alas 5 o di kayo kung natapos ng gawain sa bahay. Nandito pa kayo, Manang? Takang tura niya dito. Oo ma'am, kain na kayo, baka magutom si baby. Sagot naman ni Manang Rosie. Tumango siya at maya-maya lang sumunod na siyang bumaba. Pati si Kuya Ronnie nababaan din niya sa sala, tila wala ring balak umuwi sa villa. Sige Manang, umuwi na lang po kayo, baka hanapin kayo sa bahay ninyo eh. Tura ni Shaina sa matanda pagkatapos. Okay lang ma'am, samahan ko po kayo. Sagot ni Manang Rosie sa kanya kung kaya't tumango na lang sa Shaina at sumunod sa baba. Pagdating doon, nagtaka din siya sapagkat naroon din si Kuya Ronnie habang nagkakape sa harap ng mesa. Di ka pa umuwi sa villa, kuya? Tanong niya dito. Dito muna ako, ma'am. Sagot ni Kuya Ronnie at tumango na lamang siya dito. Matapos niyang kumain, nagpaalam na siya sa mga to na mauuna na sa kanyang kwarto. Ngunit kinabukasan, nababaan pa rin niya si Manang Rosie at Kuya Ronnie. Napaaga po yatang dating niyo. Bati niya na mabungaran ang dalawang nagkakape sa komedor. Magandang umaga, ma'am. Dito talaga kami natulog. Nakangiting turan ni Kuya Ronnie at napakunot siya na noo. Di po kayo umuwi? Hindi, ma'am. Halos pakuros na turan ng dalawa at di napigilang tumawa. Bakit? Curious na siya inang tanong. Yun po ang bilin sa villa, ma'am. Saad ni Kuya Ronnie, kaya't dahan-dahan siyang napatango. Biglang pumasok sa isip niya si Clyden, ngunit kinibit na lamang niya ito. See? Wala talaga siyang pake sa akin. Si Clyden sa kay Ginang Villacorda. 3 araw na siyang nawawala sa bahay, ngunit hindi man lang to nagtanong kung nasan siya. It is because she doesn't know what happened to you, iho. Pagpapalubag ng loob ng ina sa kanya. She hates me to the core, mom. Malungkot na pahayag niya, tinawakan ng kanyang ina ang kamay niya. Siguradong mag-aalala yon pag nalaman niyang nangyari sa'yo, iho. Pero baka siya mapaanak nang wala sa oras, kawawa naman ang apo ko. Tura ng ina at napabuntong hininga si Clyden ng malalim. Gustong gusto niya nang umuwi, ngunit ayaw pa ng kanyang ina hanggat di daw gumagaling ang sugat niya sa noo
at iba pang natabong injury sa kanyang pagkaksidente. Mapapatawad pa kaya niya ako, Mom? Maya-maya ay malungkot ni Clyden na tanong sa ina. Huwag kang mawawala ng pag-asa, iho, dahil yan din ang palagi kong dasal. Sagot ng ina kaya't mas lalo siyang nandumo. Sorry, Mom. Mapait niyang turan sa ina, ngunit hinaplos ng ginang ang kanyang buhok. Magpagaling ka, iho. Then you have all the time to prove what's inside of you. Ang kanyang ina at wala siyang masabi kung hindi ang tumango. Ilang araw nang di nakikita ni Shaina si Clyden. Nung una, tuwang-tuwa siya na hindi siya nakikita nito. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, bigla siyang nagngit-ngit sa hindi nito pagpapakita. Sa isip niya, binalik-balik siya sa bahay na to. Yun pala lalayas din. Kahit kailan walang pakilamang tao sa pakiramdam niya eh. Di mo lang magsabi kung sang napalop ng mundo naroon. Kung magpapakita yon sigurado, makakatikim to sa kanya. Nag-cramps kasing minsan ang paa niya at di niya malaman ang gagawin. Pagbaba ni Shaina mula sa kwarto, siyang pagpasok na Clyden sa main door. Speaking of the devil, saad niya sa sarili. Agad siyang tinubuan ng inis at dali-dali siyang lumapit dito. Nakulang na nga lang pamewangan niya ang binata. Umuwi ka pa. Gali mo talagang biglang nawawala, tas bigla na lang lilitaw kung kailan mo gusto, no? Sarkastikong pahayag ni Shaina sa lalaki na di napansin ang plaster sa ulo nito. Tila naman na corner si Clyden at tila nawalan ng dila pagkakita sa asawa. Iha, kamusta? Ang aking apo okay lang ba? Mula sa may pintuan, papasok din si Ginang Villacorda. Tila na caught in the act sa Shaina. Napahagat siya sa labi dahil sigurado narinig ng ginang ang pagsusungit niya sa anak nito. Tita, nandito pala kayo. Okay naman po kami. Turan niyang kay bilis nagbago ang mood. Mabuti naman kung ganon. Nag-aalala ko sa apo ko eh. Pahayag ng ginang na hinaplos ang kanyang tiyan pagkalapit dito. Ay, wait Ronnie. Pakitulungan naman ng Sir Clyden ninyo papunta sa itaas. Baka bumuka ang kanyang mga sugat-sugat. Maya-maya ituran ni Ginang Villacorda. Sugat? Tila nag-echo naman sa pandinig na Shaina ang narinig mula sa ginang. Bigla siyang napatingin kay Clyden na nooy nasa bukana ng hagdan. Mukhang ang paika-ika ayon at may nakitang benda sa siko nito. He met an accident 4 days ago. Hindi ko na sinabi sa iyo at baka mag-alala ka, iha, at mapaanak. Sabi naman niya. Wag na, wala ka naman daw pakialam sa kanya eh. Tura ng ginang at bigla tuloy si Shaina na napalunok. Iha, baka naman kaya mo pang patawarin ng anak ko. Nakikita ko naman ang labas niyang pagsisisi sa nagawang pagkakamali. Dagdag na pahayag ng ginang at hindi na Shaina malaman na isasagot dito. Inawakan siya ng ginang sa kamay at pagkatapos pinisil iyon at tumingin siya sa mukha nito, tila miserable ang mukha nito. Please Shaina, give it one more chance. Hindi ko kaya kung may masamang mangyayari na naman kay Clyden. Please iha, alang-alang sa apo ko. Pagmamakaawa ng ginang habang nangingilid ang luha. Manang, ano po yan? Turan ni Shaina kay Manang Rosie nang makasalubong niya ito sa may hagdan. May hawak-hawak tong kung ano-ano at bakit to sa kwarto ni Clyden? Yung gamot po ni Sir Ma'am, naiwan po sa baba. Pahayag ni Manang Rosie at tumango siya dito. Ako na lang maghahatid, Manang. Maya-maya ay lumingon siya paakyat na si Manang. Uminto naman yon at bigla nang umiti. Oo, ma'am. Sige po. May niluluto kasi ako sa kusina eh. Wika nito na agad iniabot sa kanya ang hawak ng mga supot at nagmamadaling bumaba kung kaya't napailing na lamang niyang sinundan ng tingin iyon. Tinungo ni Shaina ang silid ng asawa. Ilang ulit din nga siyang kumatok bago narinig ang boses nito. Come in! Narinig niyang saad ng lalaki sa loob kung kaya't pinihit niya ang doorknob upang buksan iyon. Nakita niya kaagad ang asawa na kasalukuyang naglalagay ng damit pang itaas. Sa tansya ni Shaina galing ito sa banyo at bagong ligo. Halatang nagulat iyon nang makita siya ang pumasok. Saan ko ilalagay ang mga to? Formal niyang pahayag dito. Here at the table, please. Wika ni Clyden habang umupo na sa gilid ng kanyang kama. Tinanggal na rin ang bendang nabasa at may konting dugo-dugo sa kanyang noo. Ilalagay lang sana na Shaina ang dala, subalit nang makita ang sugat nito sa noo, kumuha siya ng bulak at hydrogen peroxide, tsaka walang sabi-sabing ipinuna sa sugat nito. Napaaray ng konti ang lalaki ng unang dampi niya rito. Huwag kang umaray-aray dyan. Sa susunod, lakihan mo pa nga itong sugat mo. Turan ni Shaina na mas lalong diniinan ng pagdampi nito. It hurts! Reklamo ni Clyden at lalo na si Shainang nainis dito. It hurts ba?
Diinan ko pa para damang-dama mo. Saad niya ngunit hinawakan na ng asawang kanyang kamay. Can you just get some knife and kill me once and for all? Turan ni Clyde na magtamang kanilang mga mata. Kung nainis ng lalaki sa ginawa niya, unti-unti namang lumiit ang mata ni Shaina. Unti-untiin kitang papatayin, kaya tumahimik ka. Ang laki-laki mong tao, umaaray ka sa konting bulak at ago-aksinada. Mulagat na Shaina dito. Pagkatapos niya sa noon ng asawa, sa malapit sa siko naman ito. Wala na ang OA mo. Turan na Shaina sa asawa nang bigla nitong itaas ang kamay. Bigla natawa si Clyde sa kasungitan niya at kimkim ang bibig ni Shaina upang hindi rin na rin siya matawa dito. Thank you, wika ni Clyde pagkatapos niyang malinisan at mabendahan ng kanyang mga sugat. Thank you ka dyan. Bilisan mo, gumaling, nagle-leg cramps ako oh. Masungit naman ni Shaina ang sabi dito. Bago kinuha ang mga used bandage at inilagay sa trash bin. Ngumiti yon sa kanyang sinabi ngunit pinag-ikutan niya ito ng mata. Bago lumabas ng silid. Manang, magluto po kayo ng sinigang na hipon para kay Clyden? Wika ni Shaina kay Manang Rosie pagkababa niya mula sa silid ng asawa. Okay po ma'am. Agad namang pahayag na matanda at binuksan ang ref para kunin ang hipon sa loob. Naglabas din to ng mga gulay-gulay na pansahog sa hipon. At tumutulong sa paghahanda dito. Manang, naranasan niyo ng maloko? Mayamay tanong niya sa kasama. Oo naman ma'am. Medyo alinlang ang sagot ni Manang Rosie. Talaga? Ano pong ginawa niyo? Curious niyang pahayag dito. Ayun, pinatawad. Bakit po? Wala ako magagawa. Mahal ko eh. Turan ng matanda at natawa siya dito. Yung hindi ka pinili, naranasan mo? Tanong niya ulit. Oo naman. Yung mas pinili ang babae niya kesa sa amin ng kanyang mga anak? Turan naman ng matanda. Anong ginawa niyo? Wala ako nagawa. Hinayaan ko na lang. Pagkatapos ng ilang araw, kusa namang bumalik. Saad ng matanda at natutuwa siya dito. Talaga? Tinanggap niyo? Siyempre. Dahil ba mahal ninyo? Hindi, para sa mga bata. Mahirap din kasing lumaki ang mga bata na hindi kompletong magulang. Baka magrebelde, hanapin sa ibang paraan ang kulang sa buhay nila. Saad ng matanda at napaisip si Shaina na tumango-tango dito. Dahil talaga sa mga bata? Di ba dahil mahal ninyo? Curious niyang tanong dito. Siyempre kasali na rin yun. Di naman agad-agad nawawala ang pagmamahal mo sa isang tao eh. Turan ng matanda at napabuntong hininga siya na malalim. Paano kapag uulitin naman niya ang hindi ka piliin? Hayaan mo na. Ang Diyos na lang bahala sa lahat. Isa pa kung kayo talagang para sa isa't isa, gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon para maging kayo ulit. Saad ng matanda at tumango siya dito. Pagkatapos makapagluto si Manang Rosie, inihanda nito ang pagkain ni Clyden. Nalagay nito sa may tray at nagtaka si Shaina nang iabot nito sa kanya. Kayo na lang po ang magpakain kay sir, baka walang ganang kumain ko kung magpapakain sa kanya eh. Pagdadahilan ni Manang Rosie sa kanya kung kahit wala sa Shainang nagawa, kundi kunin ang tray at tumakit sa taas, patungo ulit sa kwarto ni Clyden. Sinamahan pa siya ni Manang na umakit sa taas para buksan ang silid ng lalaki, ngunit agad ding umalis nang bumukas iyon. Nabungaran na Shaina na nakasandal sa headboard ng asawa, busy sa pagbabasa ng netbook nito. Agad naman itong sinara ang gadget na makita siyang may hawak-hawak na pagkain. Kumain ka na, para naman may lakas kang umatungal dyan sa konting sugat mo. Wika na Shaina dito. Smells familiar. Sa halip, wika ni Clyde na hindi pinansin ang kanyang pagtataray. Pinatong na Shaina sa side table ang daladala, pagkatapos isa-isang iniabot ang plato at mga kubyertos. Can you please feed me? Masakit pa ang kamay ko eh. I cannot handle things longer. Tura ni Clyde kaya unti-unting umasim ang kanyang mukha. Ngunit kinuha rin ang tray at naupo sa gilid ng kama nito. Sa susunod, tuluyan mo na yung kamay mo para hindi ka na talaga makahawak. Pagtataray pa niya dito. Sinuot niyang plastic gloves sa dalawang kamay. Sinimulang balatan ng hipon na ulam ng asawa. Pagkatapos inihalo sa pagkain at sinalok ang kutsara at sinubuan to. Ang sarap talaga. Baka naman pwedeng haluan niyo po ng isang matamis na ngiti? Turan ni Clyden. Ngunit sa halip, nalakihan na Shaina ang sinalok na pagkain. Walang nakangiti ng matamis. Masungit niyang pahayag at gumiti iyon. Ouch! Maya-maya biglang hinawakan ni Clyden ang kanyang sugat sa noo.
Agad namang rumihistro ang pagkataranta na matinding sakit sa mukha nito. Pinatong agad ni Shaina sa table ang hawak na tray. Tiningnan niyang hawak itong sugat. Okay ka lang ba? Saad niya rito habang nasa himig ang pag-aalala. Ang ulo ko sumasakit. Ang lalaking di napigilan ang pagsigaw. Nataranta naman si Shaina at hindi malaman ang gagawin. Hinaplos niya ang ulo ng asawa na tila maiibsan ang sakit nito sa kanyang ginagawa. Wait lang, kukunin ko na ang gamot mo? Turan niya, ngunit yumakap na mahigpit sa kanya si Clyden at ibinuro ang ulo sa dibdib niya. Sa sobrang kaba ni Shaina, pati ang kanyang anak hindi mapakali. Habang nakalapit ang katawan ni Clyden kay Shaina, ramdam niya ang paggalaw-galaw ng kanyang anak. Sa loob ng tiyan nito, kung ilang ulit itong sumipa at mangininganing haplusin ang tiyan ni Shaina. Pagkatapos nga ng ilang sandali na pananahimik ni Clyden mula sa pagkakayakap sa kanya, bigla itong bumalik sa pagkakaupo kanina na para bang walang nangyari. It stops. Thank God. Tura ni Clyden. Tiningnan na Shaina to na mariin kung nagsasabi ba to ng totoo, ngunit agad nitong inilayo ang tingin. Lihim din namang nakahinga na maluwag si Shaina mula sa pag-aalala dito. Kakain ka pa ba o hindi na? Tanong niya ulit dito. I'm full, thank you. Wika ni Clyden kung kaya, inayos na ni Shaina ang mga gamit ito sa pagkain. Iniabot din niya isang baso ng tubig, ngunit isinenyas itong papainumin niya ito. Pinanlakihan niya to na mata, ngunit ginawa din niya ang gusto nito. Kinuha rin ni Shaina ang mga gamot nito at pinainom bago lumabas ng kwarto. Saan ka pupunta? Saad ni Shaina na makita na nakabihis si Clyden sa baba. Naghihilom na ang mga sugat nito kung kaya't natanggal na ang mga bandage nito. Tinitigan siya ng asawa sa tanong niya. I mean, magaling ka na ba at pwede ka nang lumayas-layas? I think so. Thank you to my very sweet and caring nurse. Wika ni Clyden na in-emphasize ang pagbanggit sa very sweet niya. Okay, sa tingin ko nga din. Turan ni Shaina na nilagpasan ng asawa sa kinatatayuan nito. Ngunit hinawakan ni Clyden ang kanyang kamay kung kaya't napabalik siya sa harapan nito. Weren't you asking if I were going? I'm going a while back. Saad ni Clyden. I changed my mind. Hindi na. Saad ni Shaina at napatawa iyon. Inila siya nito papalapit sa kanyang katawan. Walang anulangan na hinapit pa siya sa bewang. I'm going to the office. Why? Do you miss me? Saad ni Clyden inilapit ang mukha dito. Sabi ko, hindi na ako interesado. You can go whatever you want. I don't care. Pahayag ni Shaina, ngunit hindi pa niya nasasabi lahat ng gustong sabihin nang takpan na ni Clyden ang kanyang labi. Madaldal ka pa rin? Talk more. After all, I love kissing your lips. Saad ni Clyden kung kaya nakimkim ni Shaina ang bibig. Bigla rin siyang nawala ng sasabihin sapagkat dumadagundong ang kanyang dibdib. Clyden kisses her more na hindi naman tinututulan sapagkat tila rin nawala ng shield. Sir? Mula sa pinto, pumasok si Kuya Ronnie na agad din naman tumalikod pagkakita sa kanilang dalawa. Napapikit naman si Shaina sa kahihiyan habang kinikimkim ang bibig, ngunit tumawa lamang si Clyden habang kinabig ang asawa at niyakap. I have important meeting today. I'll be home as soon as possible. Wika ni Clyden sa asawang nalulon yata ang dila. Hinalikan niya to sa noo. Pagkatapos sinalikan ang tiyan nito bago tumalikod at tuluyan ng umalis. Nang mahimasmasan si Shaina, napaupo na siya sa sofa. Kinagat ang kuko sa kanyang hinlalaki at pagkatapos napailing sa sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong sumahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.